years daw bago ito masira. Itong EDSA na yan. Good morning, good morning. Ang biyahe ko ngayon ay papunta ako ng Monumento. Ay tutuloy ko tong biyahe ko nung isang gabi. Dito tayo sa dulo ng QF. Nung nakarang episode ko dito ako nagtatapos. Kaya ngayon, tutuloy ko itong biyahe na to. QF tayo ngayon. Araw naman para makita nyo kung ano ang sitwasyon ng EDSA. Ngayon sa Monumento tayo. Samahan nyo ako. Lakbayin natin itong EDSA. Sa bandang kanan natin, yan yung SM. SM North yan. Ayan o. SM North. SM North EDSA. Okay. Ganayan na yung traffic. Sakto lang. Wala namang motor lane na nakasulat. Kahit sana sige tayo ito, pwede. Yan. Wala namang nakalinyang pang motor eh. Kaya siguro, pwede tayo kahit saan. Puso'y bumibilis sa gitna ng baha. Adrenaline ang kapalit. Biyahe sa EDSA. Baha man ay laban at iban. Kahit anong hirap, tuloy ang pakikipagsapalaran. Ayun yung pinakadelikado dito ng daan. Backling. Yung kapitbahay ko nagmulta ng 100 plus. Kasi lagi siya dyan. Yung kapitbahay ko mismo, dala niya yan ay Vespa. Yun, ang hirap niyang tubusin dahil nga ang hirap siya magparehistro ngayon dahil nga laki. 100 plus. Kwento'y kakaiba. Isang ride na sigurado di malilimutan. Hindi lang basta ride. Ito'y kwento ng buhay. Sa bawat bahatulan, mas tumitibay ang loob ng rider. Biyahe sa EDSA. Baha man ay laban at iban. Kahit madulas ang daan, tuloy ang pakikipagsapalaran. Sa ulan at baha, walang iwanan. Rider sa EDSA, EDFRANCHISE. Saka rin dyan, sa may bike lane na yan. Medyo ingat-ingat ka rin dyan. Makinapatay. Marami rin natitigilan dyan. Marami rin na multa dyan sa lugar na yan. Sa bike lane. Babalikan.
Doon tayo sa Quirino. Quirino Highway. Pakanan. Dyan na yung ano, expressway na yan. Ayan na yung Balintawak NLEX. Hindi ka naman maliligaw dito dahil mayroong ano, mga signboard, di ba? Sundan mo lang yung signboard na yan. Pag pa-inlex ka, mayroon naman nakasulat po. Pero pag pakalukan monumento ka, ayun. May nakasulat naman yan. Ayan yung NLEX na yan. Yung pakanan natin. Kaya ganito to dito, yung traffic, dahil tingnan mo. Dalawang linya lang. Dalawang linya lang ang ano dito, daan. Kasi nga nakain nga nitong exit at saka entrance ng ano, expressway. Napapansin niya, dalawang linya lang tapos nagkaroon pa siya ng bus lane dyan. Diba? Kaya mali rin eh. Dapat dito ay dalawang linya lang, dapat yung ano na yan, yung bus lane na yan, gawin nilang ano yan, gawin nilang share lane, di ba? O, kahit dito lang, kasi na gumagamit naman sila ng share lane di ba? So, kahit pagdating dito, dapat, yun, pwede na silang mag-ano ng bus lane talaga, dyan. Alam na ilang masakit, diba? Talaga. Nagpasan tayo ng Balintawak. Rahil, biyahe sa isa sa gitnang bahagi mo. Ulang bumubuhos, kalsada'y basa. Pero makina, handa ng kumasa. Kalahati nitong EDSA, yun ang sinasabi, yun ang nirehab. Diba? Mula na, bakas na nirehab ito. Diba? Pansin niya. Yung sa kalahati na yun, gumastos ang Pilipinas ng milyon, di ba? Milyon nga ba? Milyon. Sa kalahati na yun. Ito kasi original pa kalsada. Tuloy ang biyahe.
Kasi nga madalang ako dumaan dito kaya masyadong hindi ako sa daan na to sa dito sa may dito banda papuntang Caloocan na to. Bumibilis sa gitna ng Yan, no, di ba? adrenalin ang kapalit. Biyahe sa EDSA, pahaman ay laban at iban. Kahit anong hirap, tuloy ang pakikipagsapalaran. Ulan sa mukha, hangin sa katawan, at sensuray EDSA hanggang dulo ng daan. Sina sa likod, ilaw sa harapan. Dahan-dahan lang sa bawat tawiran. Viral man ang baha, kwento'y kakaibang. Dito tayo bandang LCO na to eh. Isang ride na sigurado, di malilimutan. Hindi lang So nagating na natin itong pinakadulo ng monumento. Ito na siya. ito ay kwento ng buhay. Sa bawat Pinakapalatandaan na narating mo ng monumento. Ayan o. Yung ano na yan. Yung pakanan natin papunta yan Valenzuela. sa EDSA, Bulacan niya yan. Baka yung pakanan na to. kahit madulasang Tapos, tuloy ang sunod ay papuntang Sangandaan. Yan, kung papuntang Malabon. Tayo ay papunta tayo ng TAC. iwanan. Rider sa EDSA, adventure hanggang wakasan. Ayan na yung monumento eh, yung nakadulo.